Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Nang araw ding iyon, ang dalawa sa mga alagad ay patungo sa isang nayong tinatawag na Emmaus. May 11 kilometro ang layo sa Jerusalem. Pinag-uusapan nila ang mga pangyayari. Samantalang nag-uusap sila at nagtatanungan, lumapit si Jesus at nakisabay sa kanila. Siya'y nakita nila, ngunit hindi nakilala agad. Tinanong sila ni Jesus, ano ba ang pinag-uusapan ninyo? At tumigil silang nalulumbay. Sinabi ng isa na ang ngalay Cleopas, kayo lamang po yata ang dayuhan sa Jerusalem na hindi nakakaalam sa mga bagay na katatapos pa lamang nangyari noon. Anong mga bagay? Tanong niya. At sumagot sila, tungkol kay Jesus na taga Nazaret, isang propetang makapangyarihan sa gawa at salita, maging sa harapan ng Diyos at ng mga tao. Isinakdal siya ng aming mga punong saserdote at mga pinuno upang mahatulang mamatay. At siya ay pinako sa krus. Siya pa naman ang inaasahan namin magpapalaya sa Israel. Hindi lamang iyan. 3 araw sa ngayon, mula na mangyari ito, nabigla kami sa ibinalita ng ilan sa mga babaeng kasamahan namin. Maagang-maaga raw silang nagpunta sa libingan at di nila natagpuan ang kanyang bangkay. Nagbalik sila at ang sabi, nakakita raw sila ng isang pangitain, mga anghel na nagsabing buhay si Jesus. Pumunta rin sa libingan ang ilan sa mga kasamahan namin at gayon nga ang nagtagpuan nila. Ngunit hindi nila nakita si Jesus. Sinabi sa kanila ni Jesus, kay hahangal ninyo, ano't hindi ninyo mapaniwalaan ang lahat ng sinabi ng mga propeta? Hindi ba't ang Mesiyas ay kailangang magbata ng lahat ng ito bago niya kamtan ang kanyang marangal na katayuan? At ipiniliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat na nasasaad sa kasulatan tungkol sa kanyang sarili, simula sa mga aklat ni Moises hanggang sa sinulat ng mga propeta. Malapit na sila sa nayong kanilang patutunguhan, at si Jesus ay waring magpapatuloy pa ng lakad. Ngunit siya'y pinakapigil-pigil nila. Tumuloy na po kayo rito sa amin, anila, sapagkat palubog na ang araw at dumidilim na. Kaya't sumama nga siya sa kanila. Nang siya'y kasalo na nila sa hapag, kinuha niya ang tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Saka pinaghati-hati at ibinigay sa kanila. Nabuksan ang kanilang paningin at nakilala nila si Jesus. Subalit siya'y biglang nawala. At nawika nila, kaya pala ganon ang pakiramdam natin habang tayo'y kinakausap sa daan at ipinapaliwanag sa atin ang mga kasulatan. Noon di, tumindig sila at nagbalik sa Jerusalem. Narat na nilang nagkakatipon ang 11 at ibang mga kasamahan nila na nag-uusap-usap. Muli ngang nabuhay ang Panginoon, napakita kay Simon. At isinilaysay naman ng dalawa ang nangyari sa daan at kung paano nila siyang nakilala nang paghati-hatiin niya ang tinapay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Itinuturo sa atin ng ebanghelyong ito na madalas ay hindi natin agad namamalayan ang presensya ng Diyos sa ating buhay, lalo na sa gitna ng ating kalungkutan at pag-aalinlangan. Ngunit sa pamamagitan ng kanyang salita at sa Eucharistia, patuloy siyang nagpapahayag ng kanyang sarili sa atin. Naway palagi nating buksan ang ating puso upang makilala at maranasan natin si Kristo sa ating pang-araw-araw na buhay. Manalangin tayo. Panginoong Jesus,
Buksan mo ang aming puso at isipan upang lagi ka naming makilala sa aming buhay, lalo na sa gitna ng aming pagsubok at pag-aalinlangan. Gabayan mo kami sa pamamagitan ng iyong salita at palakasin sa pamamagitan ng Eucharistia. Naway patuloy ka naming maranasan at sundan araw-araw. Amen.